let the door of mercy close on you. Time is swiftly passing, life will soon be true. Don't let the door of mercy close on you. If you're walking daily by His side, in the rock of ages you may hide. What an awful feeling to be standing there outside and let the door of mercy close on you. Don't let that door of mercy close on you. Don't let that door of mercy close on you. Time is swiftly passing, life will soon be true. Don't let the door of mercy close on you. When you face the judgment day by day, will you hear Him say, "Come enter in," or depart from Him forever? You've lived your life in sin, and let the door of mercy close on you. Don't let that door of mercy close on you. Don't let that door of mercy close on you. Time is swiftly passing, life will soon be true. Don't let the door of mercy close on you. You saw me in my need. You paid The price for me, and through your love I have been set free. Now I am not the same. You took my sin and shame. Forever I will bless your holy name. I adore you. I adore
Jesus, you mean all the world to me. I adore you, Lord. Was a man named Paul who was tested and tried, suffered for the gospel, but God was on his side. At the end of his road, he has testimony. Said, I have finished my course, a crown awaits for me. I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, but made it by His grace. The battle's almost over, I have run the race. I have fought a good fight, I have kept the faith. Looking back through all my years, there's battles along the way, persecutions, pains, and tears. I struggle day by day, but through it all, one thing I know: in Christ there's victory. Amen. And when my life is over, my testament will be, I have fought a good fight, Tumayo tayo. I have kept the faith. I've been through some hard times, but made it by His grace. The battle's almost over, I have run the race. I have fought a good fight, I have kept the faith. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Awitin natin ang pure heart. Naway taglay natin ang malinis na puso sa gabing ito, sapagkat siya'y nangako na kung nais natin siyang makita, mapalad ang taong may dalisay na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Naway makita natin siya sa inyo ng kanyang kapahayagan, ng kanyang mga salita. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A heart that finds Your word, so that sin could not come in. A heart that's undivided, the one You rule and reign.
a heart that means compassion, that pleases you, my Lord. The sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, lumalapit kami sa inyo ng may Panginoon, kapakumbabaan, Panginoon. Nakayuko po ang aming mga ulo, maging ang aming mga puso, Panginoon. Muli po ay, Lord, bukas, handang tumanggap, Panginoon, ng pagpapalang espiritual na inyo pong inihanda para sa amin sa gabing ito. Nagpapasalamat kami na muli pong magkatipon, Panginoon, sa inyong paanan, sa inyong presensya. Lord, taglay ang pagnanasa at kagalakan na makinig po ng inyong mga salita. Naway maging karapat-dapat po kami sa inyong inihandang pagkaing espiritual. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kamalian, sa mga pagkukulang, sa mga kalabisan, Panginoon. At nawa, O Diyos, ay tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy na bumangon, Lord, at patuloy na, Lord, lumakad, maglingkod sa inyo ng may, Panginoon, katapatan at buong puso, Panginoon. Kami po ay, Lord, narito muli, Panginoon, sapagkat alam namin, man shall not live by bread alone, kundi kailangan namin ng inyong mga salita, Panginoon. And Lord, alam namin na hindi nyo kami bibiguin sapagkat ayon po sa inyong mga salita, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, kayo'y nandoon sa kanilang kalagitnaan. At yan po ang pinaniniwalaan namin sa gabing ito, nakasama namin kayo, Panginoon. Muli ay kayo ang siyang mangunguna, kayo po ang siyang mag-iingat, mag-aayos, Panginoon, ng lahat, Panginoon, maging ng aming live streaming upang, Panginoon, maging ang mga nasa live streaming, Panginoon, ay pagpalain din naman ng mga salitang inyo pong inihanda sa amin sa gabing ito. Naway maging bukas ang lahat sa amin, ang aming mga tenga, ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, at taglay ang pananabik, Panginoon, sa inyong papahayag na salita sa gabing ito. Wasakin niyo po anuman ang plano ng kaaway, Panginoon. At minsan pa, isa pong masaganang fellowship, nawa, Panginoon, ang aming dalangin, ang bigyang daan niyo po sa gabing ito. At kayo ang siyang, Lord, mahayag, kayo po ang siyang maitaas, sapagkat walang ibang Diyos na katulad nyo, wala kayong kapantay, Panginoon. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam ng haka at puso, maging ng mga panalangin ng inyo pong mga mananampalataya. Ay sa inyo po ang aming pagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat sa pangalan ng Panginoon. Gayon din sa mga kasama natin sa Facebook Live. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa gabing ito sa pamamagitan ng pakikinig po ng kanyang mga salita. So hindi na tayo magpapakatagal. Luke chapter 16, very familiar po ito sa inyo. Binabati ko rin ang mga kapatid natin sa Mindoro na patuloy pong na sumusubaybay sa atin sa gabing ito. Very familiar po. From verse 19, Luke 16, from verse 19. Ganito po ang sabi. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day.
And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Abraham, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee before, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at sa dakilang pribilehiyo na binigay niya sa atin na muli ay makapagpatuloy sa ating prayer meeting. Magandang gabi rin po sa mga kasama natin sa live streaming. Naway sama-sama po tayong makinig ng kaniyang salita ng buong puso upang sama-sama tayong pagpalain ng Diyos sa gabing ito. At so alam niya ang ating mga panalangin, alam niya ang ating mga pangangailangan, hindi lang spiritual kundi maging sa natural, at alam natin na siya may pangako, natural and spiritual. Sapagkat ang sabi sa atin, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So atin pong pangawakan ang mga pangakong iyan ng ating Panginoon, at alam ko na siya ay Diyos na hindi nabibigo at Diyos na ginagawa ang kanyang mga ipinangako. So sa hindi po pagpapakatagal, okay? So pinag-usapan natin ang tungkol sa mga dimensions. Actually, ang sabi ng propeta, there are 7 dimensions. So, at ito ay ang light, matter, time. At ito yung tinatawag natin na 3 dimensions o third dimensions na kung saan ay nandito tayo. And then, ang sabi ng prophet, yung ika-4 na dimension ay ang science. So, ito yung sa pamamagitan ng science ay napatunayan na nandyan lang, pero hindi nakikita ng ating dalawang mga mata. And then, ang ika-5 dimension ay ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So actually, pinag-usapan natin ang tungkol sa 6th and the 7th dimension. So inuna ko po yun, yung dalawang iyon. So at kasi yung 6th, ito ay kung saan ito yung dimension ng mga pinagpala. Na ang sabi nga sa atin ng ating propeta, ito yung dimension na kung saan ang mga nangamatay kay Kristo ay nandoon sila sa dimension na yon in a celestial body at sila'y nagpapahinga. Ano po? Okay now. At ang propeta, dinescribe yan
So, kuhanin ko muna yung ating pag-uusapan, the fifth dimension, hell, the fifth dimension. Okay. So, balikan ko lang yung review natin saglit tungkol sa sixth and seventh dimension. So, si Brother Branham ay dinescribe niya itong sixth dimension kung saan nandun ang mga mananampalataya. Now, actually, kaya ko po inuna itong sixth dimension, then seventh dimension, then pag-uusapan natin ngayon itong fifth dimension. So actually, sa mga dimensions na ito, sa seven dimensions na ito, ang ating pag-uusapan, of course ngayon ay ang fifth dimension kasi pinag-usapan na natin ang 6 at 7. So yung una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, so alam na natin po yun, hindi natin na tinalakay iyon. So kaya ko po piniling pag-usapan ang tatlong dimensions na ito kasi itong mga dimensions na ito, tatlong ito, fifth, sixth, and seven, so ito'y dapat na napaka-importante po na mahayag sa isang tao ang mga dimensions na ito. Di ba? So, kaya nga, nung pinag-uusapan natin yung sixth dimension, saka yung seven, sabi ko, babalikan natin yung fifth dimension. Kasi sa totoo lang po, yung ika-anim na dimension, lahat po ng mga, actually, ang tao pag namatay, dalawa lang dimension ang maaari niyang mapuntahan. It's either fifth dimension, na pag-usapan natin ngayon, o kaya naman ay ang sixth dimension. So kung ikaw ay ligtas, actually hindi lang yung mga bride, kundi maging mga righteous, pati yung iba pang mga Christians, mga ligtas, doon din sila pupunta sa sixth dimensions. See? Kaya lang sa aking pagkakaunawa, nung i-describe ni Brother Branham yung sixth dimension, well, nakita niya lang yung mga converted niya. Pero of course, nandun din yung mga converted ni Apostol Pablo, maging si Apostol Pablo, I believe na magkakasama sila, maging si Irenaeus at maging yung mga elect sa panahon ni Irenaeus, so magkakasama sila. And I believe na pati yung mga righteous, andun din sila, kaya lang ay, hindi sila in other words, lahok-lahok. Ano po ba? Di ba? Okay, now, maging yung mga souls under the altar, nandun, lahat ng saved nandun sa sixth dimension. Kasi dalawa lang naman eh. So pag ikaw ay hindi sumampalataya sa Diyos, sa salita ng Diyos, doon ka sa fifth dimension pupunta. At ang Diyos nandun lang sa seven. Kaya ito yung pinag-usapan natin ngayon, ito yung fifth dimension, sixth dimension, seventh dimension. Okay. Now, so balikan ko lang saglit yung sixth dimension. Well, ito yung nais ng lahat ng tao kung maaari na mapuntahan nila pag-alis nila dito sa mundong ito. Kasi ang sabi ng propeta, nung i-describe niya ito, sabi niya, you could parallel it like a wonderful dream that you didn't want to wake up. It ain't a dream, it's natural. It is real. But I'm just making a parable to you. Yan daw yung sixth dimension. At ang sabi ng propeta ay yung mga mediums and witch doctors have no jurisdiction dito sa sixth dimension na ito. Walang pag-asa na magawa nilang makipag-communicate dito sa dimension na ito. Kaya nga, ang sabi sa atin, kung sasabihin sa inyo na nakausap ko yung mahal mo sa buhay na nandun sila sa heaven, ay huwag kang magniniwala sapagkat nagsisinungaling sila. So, tinawag itong sixth dimension na ito ay ang realms ng mga pinagpala. At yaon lamang mga pinagpala din ang mayroong access dito. And actually, hindi natin sila makokontak maliban kung nais nilang makipag-ugnayan sa atin doon sa sixth dimension. At kung talagang nararapat o kinakailangan para sa atin na makipag-ugnayan sa sixth dimension, ay ihayag ito sa atin ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban at ipapakita rin ng Diyos ang dahilan kung bakit kailangan nating
magkaroon ng contact doon at kung ano yung layunin. At ang Diyos din ang gagawa ng paraan upang maging posible yung pakikipag-ugnayan natin dito. At kung matatandaan nyo pa na sinabi ko sa inyo na when God sends a messenger, it was an angel of the Lord to you, it is from the sixth dimension. When the heavenly angel brings a message to the earthly dimensions, it is the sixth dimension becoming visible. So si Brother Branham ay ang ika-anim na dimension na nabuksan sa atin upang ihayag ang ikapitong dimension. Walang iba kundi ang Diyos o ang salita o ang katotohanan o ang buhay na walang hanggan. So kaya yan sabi sa atin, the seventh dimension is God alone. This dimension, itong seventh dimension na ito, is the dimension of the Word, the truth, and eternal life. At upang magkaroon tayo ng contact or pakikipag-ugnayan dito sa seventh dimension na ito o sa Diyos, kailangan mong makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng salitang nahayag sa iyong kapanahunan. So, I hope maliwanag sa atin yan. Nakita natin yung privilege na ibinigay sa atin nung tanggapin natin at sampalatayanan natin ang salitang inihayag, ang mensahe sa huling panahon na ito. So, binigyan ka ng Diyos ng access para magkaroon ka ng contact or pakikipag-ugnayan sa Kanya. And that is true. That is true. So, katulad din ng sixth dimension, this seventh dimension, na kung saan ay ang Diyos, you cannot contact God of your own will and your own ability. But He can contact you. See? Kaya lang, may kailangan tayong gawin upang kontakin Kanya or makipag-ugnayan sa sayo. Ang sabi ko nga sa inyo last Wednesday, we need to create a right atmosphere for Him to contact us. And Christ is the only atmosphere that we can create around us. Kaya nga, kailangan tayo mapa sa Espiritu. Pagpupunta sa church, pag mananalangin, di ba, pag-aawit, kailangan daw tayo mapa sa Espiritu. Espiritu nino? Ng ating Panginoon. Sabi ni John, I was in the Spirit on the Lord's day. Kaya naman yung dakilang revelation na kung ano yung gagawin ng Diyos sa hinaharap, dito sa 7 church ages, ay inihayag kay John. Pero kinailangan ni John na mapa sa Espiritu muna. At ang sabi ng propeta, hindi yun Espiritu ni John, kundi Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Panginoon. So kaya nakita natin, nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ang Diyos kay John sa pamamagitan ng pangitain upang ihayag kung ano yung mga mangyayari sa darating na panahon. Kaya naman, si John, maging itong mensahe sa huling panahon nating ito, supposed to be, susulat ni John to. Pinigilan lang si John. Di ba? Kita nyo pinakita sa kanya itong mensaheng ito. So, dahil siya ay napasa Espiritu, nasa tamang atmosphere siya. So, sana nasusundan niyo po ako. At ganyan dapat tayo. Kailangang mapasa Espiritu upang tanggapin natin ang kapahayagan ng katotohanan ng salita ng Diyos sa panahon na ito. And every time na pupunta tayo sa church, makikinig ng salita ng Diyos, dapat tayo'y nasa Espiritu ng ating Panginoon. Yun ang tamang atmosphere upang siya ay makipag-ugnayan sa atin or magkaroon tayo ng isang masagana at magandang fellowship. Okay now. So I hope maliwanag na po yan, the 6th and 7th dimension. Okay. Puntahan natin itong hell, the 5th dimension. Well, ayaw man nating marinig yung salitang yun, medyo tayo, pero kailangan nating pag-usapan ito. Sabi nga ni Brother Branham, ay totoong may dyablo. So kung totoong may dyablo, totoong may hell. Kasi ang hell ay kinreate para sa dyablo and his angels. At saka, of course, doon sa mga maniniwala sa Kanya. Okay. Dito sa ating binasang kasulatan, ito'y isang talinhaga. Familiar naman kayo dito, sa parable na ito. At
Actually, kausap ng Panginoon dito ang mga Pariseo, yaong mga taong sinikap na maliitin or hiyain ang ating Panginoon sa harap ng mga tao. At every time na makikipag-usap ang Panginoon sa kanila, sinasagot sila ng Panginoon sa pamamagitan ng talinhaga. And I believe para din lituhin sila kasi kilala ng Panginoon ang mga taong ito. Di ba? So at ngayon, ang talinhagang ito ay tungkol kay Lazaro na isang pulubi at sa isang lalaking mayaman na sinabi ng Panginoon nung sila'y parehong mamatay, pumunta sila sa isang lugar na kung saan ang mga souls and spirits are existing without a body. So, of course, yung body nila nasa di ba? At itong lugar na ito, na kung saan nandun sila, excuse me, ay actually sa talinhagang ito ng ating Panginoon, ay nangyari ito before ng resurrection ng ating Panginoon. At makikita natin na before ng pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon, so ang lahat ng namamatay ay pumupunta sila sa isang lugar na ito'y tinatawag na hell or the grave. Ang lahat ng namamatay. Kaya makikita natin dito ang sabi sa verse 23 ng binasa natin. Ulitin ko yan Before ng resurrection ng ating Panginoon, before yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoon, lahat ng namamatay ay pumupunta sa iisang lugar na ito'y tinatawag na hell or grave. Kaya dito sa binasa nating scripture na ito, ang sabi sa verse 23, and in hell, sabi dito, he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So, sa pamamagitan ng verse na ito, ay makikita natin na yung lalaking mayaman, si Lazaro at si Abraham were all in hell. Silang lahat ay nasa hell. Kaya lang, in verse 26, ang ating Panginoon ay may sinasabi na mayroong malaking bangin sa pagitan nila. Basahin natin. Di ba? And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Ang sabi sa Tagalog, at bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. So, ulitin ko po in that realm of hell or grave, there was a separation, meron pa rin separation, although nandun silang dalawa, nandun yung sina Abraham, si Lazarus, at saka yung rich, yung mayaman, although nandun sila kapwa sa hell, pero meron pa ring separation between those who are righteous, who have died with belief in their hearts, and those who died with unbelief. Meron pa ring separation. Actually, hindi sila magkakasama. Di ba? Pero nandun sila sa isang dimension, hell. Fifth dimension. So, kaya, ang sabi sa Bible na binasa natin, ang mga mag-ibig tumawid, buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. So, ipinapakita sa atin na ang mga espiritu o kaluluwang ito ng mga taong namatay, bago ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus, ay nandoon sa hell, gayon may magkakahiwalay pa rin ang mga matuwid at ang di matuwid. So, he actually says that the spirits are divided in this spirit realm of hell and grave,
so that unbelief still not mix with belief. See? So, ipinapakita sa atin na ang taong namatay ng walang pananampalataya at may pananampalataya ay wala sa iisang lugar, and they were not in the same condition. Kaya nga, ang sabi dito ay may malaking bangin sa pagitan natin na ang nais pumunta diyan na taga dito, na nandito, ay hindi maaari, at kayo na nandyan ay hindi rin maaari pumunta dito. So, kaya makikita natin na bagamat yung mayaman ay nahihirapan, pero si Abraham at si Lazarus and other sons of God were not tormented. Hindi sila nagdurusa, hindi sila nahihirapan. Di ba? Di ba sinabi naman doon? Di ba sinabi ni Abraham, sabi niya, si Lazaro doon sa lupa ay, di ba, nagdusa siya, ikaw naman doon sa lupa ay maganda ang buhay mo, kaya naman dito inaaliw siya, ikaw naman ay nagdurusa. Di ba? So, bagamat nandun sila sa dimension na yon, pero, sabi ko nga tinawag din yung paradise eh. Yun yung paradise na nandun sa hell. That is before the resurrection ng ating Panginoon. Okay. So, maaaring may tanong kayo dyan sa inyong kaisipan, pero mamaya pupunta tayo dyan. Maliliwanagan tayo dyan. So, ang sabi dito sa talinhagang ito, ay, yung rich young ruler, ay meron siyang 5 mga kapatid na ayaw niyang mapunta rin sa kinalalagyan niyang lugar na iyon. Kaya nakiusap siya kay Abraham na suguin si Lazaro pabalik dito sa lupa para sa kanyang mga kapatid. Dahil sinabi niya na kung susuguin si Lazaro pabalik upang balaan ang kanyang mga kapatid upang hindi sila mapunta sa lugar kung saan siya nandun. At hindi nila ma-experience yung na-experience niya that time. So in other words, sabi ko nga sa inyo, ayaw niyang mapunta din ang kanyang mga kapatid sa kaparehong region or condition na kinaroroonan niya. Nais niya na doon mapunta yung kanyang mga kapatid kung saan nandun si Abraham, si Lazarus, at ang iba pang mga banal ng Diyos o anak ng Diyos. Di ba? At makikita natin ang sabi ni Abraham doon sa mayaman, they have Moses and the prophets, let them hear them. Nandoon si Moses at ang mga propeta, ay hayaang makinig sila, ang iyong mga kapatid, sa kanila. Pero ang sabi nung mayaman, hindi amang Abraham. Subalit, sabi niya, kung ang isa na namatay ay mabubuhay na maguli at babalik doon sa lupa, ay magre-repent sila, maniniwala sila. Pero dito sa verse 31, ang sabi dito ni Abraham, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, kung hindi sila makikinig kay Moses at sa mga propeta, that means if they did not hear and believe the revealed word for their day, kung hindi sila maniniwala, o kung hindi sila makikinig at maniniwala sa salitang inihayag sa panahon ng kanilang, sa kanilang kapanahunan, and they were not persuaded in the day when they heard the revealed word, at hindi sila napapaniwala sa araw na mahayag sa kanila yung salita, neither will they be persuaded though one rose from the dead. Hindi rin sila mapapapaniwala kahit pang isang patay ay mabuhay na maguli. So, nakita nyo kung gaano kahalaga yung marinig mo, yung inihayag na salita sa iyong kapanahunan, which is the message. Saan ka nito dadalahin? O, di ba? Sana nasundan niyo po ako, Di ba? So, alam niyo, nung binabasa ko ito, nakikinig ako ng preachings, babasa ako ng message, well, sabi ko, ganito pala ito. Di ba?
Okay now, ulitin ko po, ang sabi ni Abraham, kung hindi sila makikinig kay Moses and the prophets, ay hindi rin sila, they will not be persuaded though one rose from the dead. So, if they did not hear and believe the revealed word, kaya nga nagsusugo ang Diyos ng propeta sa bawat kapanahunan, para maghayag ng kanyang salita sa panahon na yon. Di ba? Kaya may propeta ang Diyos sa bawat kapanahunan. Kaya may mensahero ang Diyos sa bawat kapanahunan ng iglesia Di ba? So, di ba sila yung tinig ng Diyos sa bawat kapanahunan? Sila yung, pwede nating sabihin, sila yung salitang nahayag sa kanilang kapanahunan. So, kung hindi sila maniwala doon, kahit pa ang isang patay ay muling mabuhay, hindi rin sila maniniwala. See? Okay now. How are we contacted by the fifth dimension? Paano tayo makokontak nitong fifth dimension? Okay, tandaan nyo po, hell is not a place. Kagaya rin ng heaven or the seventh dimension is not a place. So, hindi ito isang lugar, kundi ito isang kalagayan, it is a state of being, na kung saan umiiral ang buhay. Okay, basahin natin yan. Hell is a realm or an existence of human spirits and souls without a body. Those that have died without faith in God and having rejected the word, the revealed word, for they have passed into this dimension. See? Ang mga namatay na walang pananampalataya sa Diyos at tumanggi sa salita na nahayag sa kanilang kapanahunan ay napunta sa dimension ito na walang iba kundi hell. Tandaan natin po ang Diyos fair po siya. Patas ang Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit kahit yung mga unbelievers ay narinig din nila ang mensaheng ito. Di ba? Kasi hanggat maaari, ang nais niya ay ang bawat isa ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. So, tandaan niyo po it is a man's choice to go in that dimension. Kung napunta ka doon sa dimension na yon, pinili mo yan Di ba? Pinili mo yan. So, kaya nga, minsan ang sabi ko sa inyo, maging ang propeta ay nangusap sa atin, your eternal destination is a choice. Yung eternal destination mo, choice yan. At ngayon, kailangan nating tiyakin. Kailangan nating makatiyak. Kaya nga, sinasabi sa atin ng kasulatan, make your calling and election sure. Ngayon dapat tayo maging tiyak. Ngayon natin dapat paghandaan yung eternal destination natin. Saan natin gustong pumunta? Kaya nga mahalagang pag-usapan din ito Di ba? Upang mabalaan tayo na mapunta sa lugar na iyon. Kasi once na napunta ka na doon, sabi nga namatay ka na, ay wala na yung pagsisisi mo. Wala na. Di ba? Hindi ka na makakabalik dito. Pinag-aralan natin kung ano yung kalagayan ng mga taong nandyan. Di ba? Na para silang nasa isang bangungot. Tandaan nyo? Di ba? Okay now. So, tandaan natin kapag ikaw ay nagkamali ng pagpili ng iyong eternal destination, you pass into a restless state that you're being tormented. So if your soul is ruled by doubt and unbelief, when you died, this is the existence your spirit has chosen. So kapag ang iyong kaluluwa ay napagharian ng doubt and unbelief, kapag ikaw ay namatay, ito yung tawag dito, dimension na pupuntahan mo. The choices you made concerning the word while you are living determines the existence of your spirit and your soul after you die. So yung pagpiling ginawa mo or gagawin mo concerning sa salita ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay, ito ang magdidetermina
kung saan ka pupunta kapag ikaw ay namatay. Di ba? So, tandaan natin, dalawa lang yan. The right way and the wrong way. Di ba? Ang sabi ng prophet, there's two ways a man can go. That is the right way and the wrong way. God's way and your own way. Di ba? And God's way is always the right way. Dalawa lang eh. Hindi mahirap eh. Hindi maraming pagpipilian. Dalawa lang. So kaya nga, at ngayon napaka halaga ng time na ito. Di ba? Ngayon tayo dapat pumili ng tamang pagpili. Napaka pinagpala natin na nakilala natin yung propeta, na yung propeta ay dinala siya ng Diyos sa dalawang dimension na ito. Pinakita sa kanya at sinabi sa atin kung ano ang kalagayan ng mga nandun sa ikalimang dimension at nandun sa ikaanim na dimension. Sana sundan niyo po ako. Okay, excuse me. Hell is also the existence of fallen angels who we call devils, who lost their first state through attempting to change the purpose of God. So yung mga angels na nahulog, na daya ni Lucifer, so nandun din ito sa hell. See? They have lost all former glory that they once possessed and are now nothing more than lying spirits. So sila na mga nadaya ni Lucifer, actually ang dami niyan, di ba? So sila ngayon, sila daw ay walang iba kundi mga lying spirits. Sinungaling na espiritu. So, hell is a dimension populated by the spirits and the souls of the dead who died with unbelief. So itong hell, ito'y isang dimension na kung saan ay nandoon ang mga espiritu at kaluluwa ng mga taong namatay nang walang pananampalataya. And it is also the dimension where the lying spirits, fallen angels exist. Okay. Ang gusto nating malaman ay, posible ba para sa mga nabubuhay dito ngayon na magkaroon, posible ba sa atin ngayon, nandito sa ikatlong dimension, sa mga nabubuhay, na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa dimension na ito? Kung sasadyain ba natin o kung sasadyain natin or hindi. Or sa pamamagitan ng ating sariling kalooban o sa pamamagitan ng mga taong nandun o ng kaluluwang nandun sa impyerno o sa hell. Posible ba na magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa dimensyong ito? Okay. Ang unang bahagi ng dimension na ito ay the regions of the lost. The regions of the lost. This part of hell's existence is the regions of the lost. That is those spirits and souls of people who have died in unbelief since the time of Adam. See, yung unang bahagi ay ang regions ng mga napahamak. Ito'y ang mga espiritu and kaluluwa ng mga taong namatay nang walang pananampalataya simula sa panahon ni Adam. And, alam nyo, hindi natin kailangan na magkaroon ng ugnayan or contact dito sa realm na ito. Pero posible na magkaroon tayo o makakontak tayo doon, magkaroon tayo ng ugnayan sa realm na ito. Kung doon sa 6th dimension, kung gugustuhin nilang makipag-ugnayan sa atin, pwede. Kung papahintulot ng Diyos at maaring mangyari yon dahil may purpose ang Diyos o may message sila. Doon sa ikapitong dimension, pag tama ang ating
atmosphere, kailangan nating magkaroon ng tamang atmosphere of believing, ang Diyos ay makikipag-ugnayan sa iyo. Okay, dito ay, totoo lang, hindi natin kailangang makipag-ugnayan dito. Pero posible na mangyari yung pakikipag-ugnayan mo dito. Ang ibig kong tukuyin ay, ako pag tinanong mo, gusto ko bang magkaroon ng contact doon sa mga kaluluwa na nandun sa hell, ay sasabihin ko sa iyo, ay ayaw ko. Di ba? Kahit siguro sinong tao, tanungin mo ng ganan, gusto mo bang, di ba? Sa mga taong ay kung ako tatanungin mo, gugustuhin ko doon sa mga nasa ika-6 na dimension. Kasi walang maituro sa akin, walang maitutulong sa akin yung nasa ika-5 dimension para mapalakas ako sa pananampalataya. Baka turuan pa ako ng mga yun na talikuran ko ang mensahe. Di ba? So, tandaan natin wala talaga tayong pangangailangan na makipag-ugnayan sa dimension na ito. Sino mang tao ang magnais na magkaroon ng contact dito sa hell, ay sabihin ko na ang taong yun ay wala sa tamang katinuan. Wala sa tamang katinuan. See? Kahit na siguro anong relihiyon ng isang tao, hindi siya magkakaroon ng desire na makipag-usap sa isang evil spirit. Di ba? See, ang isang normal na tao, kahit na nga hindi siya naniniwala sa Diyos, ay hindi niya aalamin at gagawin na makipag-usap sa isang masamang espiritu. Walang tao na nais maging possessed o pinahihirapan ng masamang espiritu kasi yan ang mangyayari sa iyo. Pag nagkaroon ka ng kontak sa masamang espiritu, pahirapan ka niyan. Di ba? Pero, posible, ang pakikipag-ugnayan dito. Kaya nga lang, sabi ko nga sa inyo ay, hindi mo na naisin. Hindi ka magkakaroon ng desire, pero posible. Actually, pinakamadali ang makipag-contact o makipag-ugnayan sa fifth. Kasi di ba, doon sa 6 ay, unless makipag-ugnayan sila sa iyo. Sa 7th dimension ang Diyos, kailangan mo munang magkaroon ng tamang atmosphere of believing. Pero dito ay, di ba, kung gugustuhin mo. Di ba? So, sana nasundan niyo po ako. So, tandaan natin ito, minsan nagagawa ng isang tao na makakita sa dimension ito o magkaroon ng contact. Kung paano o bakit ito nangyayari, nakasalalay ito dun sa tao. Dun sa tao. Alam niyo ba mga tao minsan, kaya sila napoposes ng masamang espiritu dahil mahina ang kanilang pananampalataya. So maaaring yung mga taong, yung kaluluwa ng mga taong nandun sa hell ay makontak mo sa pamamagitan makontak ng isang tao o magkaroon ng kontak sa isang tao habang siya'y natutulog. Depende sa tao kung gaano siya ka-close doon sa spirit realm. May mga tao kasing di ba? Ano nga ito? Yung, sasabihin ng iba, may third eye. May mga taong madaling maano sila sa spirit realm. Kaya, yung evil spirit ay nagagawa nilang magkaroon ng ugnayan sa taong ito. Nakakita na kayo ng mga taong possess. Nakakita na tayo ng taong possess. Di ba nakakatakot? Nakakatakot Pero na-possess yun, Di ba? So, nakita natin na nakadepende o nakasalalay ito sa tao mismo. So, the souls of people in hell can be contacted by some people while we sleep. See, depending on the person and how close you live to that spirit realm. So, hindi ko alam kung gift ba ito? Pwede nating tawagin gift or curse. Kasi,
kung sasabihin mo na may gift ka para makontak mo yung tao doon sa fifth dimension sa hell, ay hindi ko tatawaging gift yon eh. Gift ng Diyos? Oh, no. Hindi eh. See? So, now, alam nyo, these spirits in hell cannot show themselves to you unless allowed or allowed by your own will. Pinahintulutan mo. See, minsan nangyayari ito kapag ang isang tao ay sobrang depressed. O kaya naman ay may anxiety. O kaya naman ay sobra siyang nahook sa drugs. Hindi ka makakakita ng tao na, pasensya na kayo sa word ha, yung sabihin natin na nakadrugs, na yung spirito sa ika-anim na dimension ay, no. Di ba? No. See? Okay. Tandaan natin na yung mga espiritu na nandito sa fifth dimension can't help life in the present. Wala itong maitutulong sa'yo sa buhay mo ngayon. Wala. Kaya nga hindi natin kailangang magkaroon ng contact doon o pakikipag-ugnayan doon eh. Di ba? So, mediums don't practice in the name of our Lord Jesus Christ. Tandaan natin yan. Yung mga mediums. Di ba? Kalimitan, yung mga mediums na nagkakaroon ng contact doon, kaya nga pinapaiwas tayo na lumapit sa mga mediums eh. Di ba? Sa Bible. Di ba? Kasi hindi nila yun ginagawa sa pangalan ng Panginoon, hindi. Di ba? Yung mga mediums, they do not heal. There is only one healer, ang Diyos. Alam nyo, ang gagawin lang nila ay dayain ka na sila ang nagpagaling sa'yo, samantalang ang Diyos ang nagpagaling sa'yo. Di ba? So, they cannot see the future. Itong mga, itong mga spirits na ito, demon, evil spirits, they cannot see the future. They merely look at the past. So, tuso sila. Nakakakuha sila ng impormasyon sa iyo nang hindi mo nalalaman and make you believe that they know the future. Well, nakikinig sila sa sinasabi mo, nakakakuha sila ng impormasyon sa iyo, di ba? At tandaan nyo ang dyablo hindi siya nakakabasa ng isip ng tao. Ang ibig kong tukuyin ay, hindi kagaya ng Panginoon, alam niya ang haka at puso ng isip ng isang tao. So, nagdidepende sila sa kilos mo, di ba? At sa pananalita mo. So, sa pamamagitan nun, nakakakuha sila ng information sa iyo, kaya minsan, nakakapagsabi sila na ganito ang mangyayari, kasi may nakuha siyang informasyon sa iyo. So, akala mo naman ay taglay niya ang Espiritu ng Diyos. Naniniwala ka. Di ba? So, tandaan natin na no person from the fifth dimension can reveal the future. No person from the fifth dimension can reveal the future. The only spirits of dead people that can reveal the future are those prophets from the sixth dimension, those who died in God, whom God can reveal the future to. Yung lamang mga nangamatay kay Kristo o na mananampalataya. Nasundan niyo po. Naalala niyo si Sister Hope ba yun, yung asawa ni Brother Branham? Well, alam niya kung anong nangyayari kay Brother Branham dito. Di ba? See? So, tandaan natin, Satan doesn't know the future. So, lahat ng napunta sa heaven or sa sixth dimension, they are absolutely no desire to be back in this pest house. Wala na silang anumang pagnanasa o nais na bumalik sa buhay na ito kasi ang ganda na ng kanilang kalagayan doon.
But, yung nasa fifth dimension, yun yung palaging gusto nilang bumalik sa buhay na ito. See? Nobody sees the spirits of those who pass in the sixth dimension, only the fifth dimension. See? Sabi ko nga sa inyo maganda na ang kalagayan nila doon. Tunay na kapahingahan yon. Kaya ang mga espiritong ito ng mga pinagpala doon sa ika-6 na dimension ay hindi kanila pipilitin na, hindi sila namimilit na maka-impluwensya sa'yo. Yaon lamang nandun sa ika-5 dimension. Alam nyo kung bakit gusto nung mga nandun sa fifth dimension, nung mga kaluluwa, nung mga taong nangamatay na nandun sa fifth dimension, na bumalik dito? Because they have unfinished business on earth. And they are constantly pressing to get back. While those, yan ang dahilan kung bakit nagsisikap silang, gusto nilang bumalik dito. See? Kasi nga ay meron silang unfinished business on earth. Padalawa ay wala silang kapahingahan. Yung nasa ika-6 na dimension, yun ang tunay na kapahingahan. So hindi na nila nanaisin bumalik pa rito. Sa buhay na ito na wala kang kapahingahan, malibang ikaw ay na kay Kristo. Di ba? So, alam nyo, yaon lamang nandun sa hell, fifth dimension, ang gusto palaging bumalik dito, magkaroon ng pakikipag-ugnayan dito because they left this life with no contentment. At alam nyo they left this life unwillingly and without faith, kaya gustong-gusto nilang bumalik dito. Namatay sila, umalis sila dito ng hindi nila gusto pa. And then, namatay silang walang pananampalataya, gusto nilang bumalik dito kasi doon ay nahihirapan sila. Nasa paghihirap sila. Tandaan nyo po, medyo seryoso ito. Kung ikaw ay nagkiklaim na lagi kang nakakakita ng espiritu ng isang taong namatay, lalo na kung kilala mo, nakita ko yung, di ba? Isang bagay. They are not in a very good place kung bakit sila laging nagpapakita. Kasi nga gusto nila, sinisikap nilang bumalik dito. Kaya nga, tandaan nyo yung paliwanag ng prophet. They are between earth and hell. Hindi sila makapunta sa heaven? O they are between earth and heaven ba yun? Nasa hell sila? Hindi sila makapunta sa sixth dimension, heaven, para makapagpahinga kasi namatay silang unbeliever. Tinanggihan nila ang salita ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Hindi rin sila makabalik dito sa lupa kasi wala na yung kanilang katawan. Di ba? So, nandun sila sa isang bangungot at nandun sila, naghihirap sila. See? So, kaya gusto nila palaging, hanggat maaari gusto nilang makabalik dito. So, kaya nga, if you claim to be seeing the spirit of the dead person, then they are not in a very good place. The only reason a spirit from the sixth dimension would come to you. Ang tanging dahilan kung bakit naman yung mga spirito ng mga taong nasa ika-6 na dimension ay pumupunta at nagpapakita sa iyo, well, sinugo sila ng Diyos dahil may mensahe sila. May mensahe silang ibibigay sa iyo mula sa Diyos. Di ba? See? Kasi, kung walang mensahe mula sa Diyos, hindi sila magkakaroon ng desire na kumontak sa iyo. Kasi ayaw nilang bumalik dito. So, tandaan natin na ngayon na ang kapuspusan ng salita ay nasa atin na, tinanggap na natin,
Hindi na natin kailangan ng prophet, angels, o spirit ng isang taong nasa 6th dimension. Because the days of messengers and prophets are over, the open book is here. Di ba? Actually, bumaba ang Panginoon, the mighty angel. Andito siya. Di ba? So, tandaan natin, all the spirits in the 5th dimension or hell desire to be back on earth and away from the torment they are experiencing. Gusto nila kasing makatakas doon sa pagdurusa na dinaranas nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang lahat ng namamatay, nakikita nyo nilalagyan ng rest in peace. Pero hindi totoo na ang lahat ng namamatay ay nagpapahinga. Totoong may kapahingahan pag alis mo dito. Pero doon lamang sa mga sumampalataya sa salita ng Diyos. Especially sa sumampalataya sa inihayag na salita ng Diyos sa panahon na kinabubuhayan mo. Tapos. Sa kanila lamang mayroong kapahingahan. Di ba? Pinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng propeta kung nasaan yung mga tao na nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng mensahe na ito. Nagpapahinga sila. Di ba? So kung tunay na o kung sa biyaya ng Diyos ay makakapagpatuloy tayo bago yung pagbabago ng katawan ay kuhanin ng Diyos ang buhay na ito na ipinahiram niya sa iyo, well, pupunta ka sa kapahingahan. Sure na pupunta ka sa kapahingahan. Di ba? Okay now. And then, ang kasunod ay regions of demons and spirits. Di ba? Yung kanina ay, yung first part ay, regions of the lost. Ito ay ang spirito, kaluluwa ng mga taong namatay ng walang pananampalataya since the time of Adam. And then, ito naman ay the regions of demons and spirits. Nandun din yan sa hell. The demon spirits or devils are the fallen angels of heaven. They are expert liars and masters of worship. Eksperto sila sa pagsisinungaling. At master nila ang pag-worship. They are religious. Ito ang nakakadaya. But when they get a hold of a man, they can turn him into something inhuman, unnatural, depending on how much of his free will the man gives. So, okay, kapag nahawakan nila ang isang tao, maaari nila itong baguhin tungo sa isang kalagayang hindi makatao. Nahawakan nila wala sa tamang kaayusan. Depende kung gaano isinuko ng tao ngayon ang kanyang sariling kalooban doon sa demon spirit. Kaya nga, minsan tingnan nyo yung mga taong talagang naposes ng dyablo. Kita nyo kung yung pagsasalita nila, di ba? Kita nyo yung lumalabas sa bibig nila, minsan pag sobrang poses. Di ba maaawa ka kasi alam mo na possess siya, ginagamit siya ng dyablo para magsalita siya ng mga, di ba? Mga salitang hindi mo iisipin na masasalita ng isang tao. See? Yan yung mga tao na possess. Di ba? These evil spirits or demons, we can contact them willfully and unwillfully. Di, maaari tayong magkaroon ng contact sa kanila ng kung gusto nating sadyain o hindi natin sinasadya. Maaari. These spirits were not human. They were angels. Hindi sila mga tao, sila'y angels. They are not pressing to become human. They have a purpose within themselves. Spirits nga ito, evil spirits. Lying spirits. Di ba?
So, this part of hell is always trying to make contact with us in the smallest ways until they can control our lives. And then this regions, evil spirits and demons, is contacted by all evil around us. So itong dimension na ito, hell, evil spirits and demons, ay may kaugnayan sa lahat ng kasamaan sa paligid natin. Okay. Maaga tayong matatapos. Now, tingnan niyo po ha. Tandaan niyo sa time ni Haring Saul. Nung si Haring Saul ay nung ang Espiritu ng Diyos ay humiwalay kay Haring Saul. Tandaan niyo yan. Na wala na si Samuel, hindi nangungusap ang Urim Tumim. Di ba? Tandaan niyo yon. Na si Samuel ay lumapit sa witch ng Endor, mangkukulam. Di ba? Pero kinailangan niyang magbalat kayo, di ba? Kasi baka matakot sa kanya yung witch. Kasi alam natin naman, alam ni Saul na, at saka at that time, alam ni Saul na mali yung gagawin niya. Kaya lang ay, wala na sa kanyang Espiritu ng Diyos, wala yung prophet na, di ba, si Samuel, di ba? Hindi nangungusap ang Urim Tumim, di ba? Alam natin sa Old Testament, di ba? So, tandaan natin na si Samuel, yung witch ng Endor, nagawa siyang kontakin. Nagawa niyang kontakin si Samuel. Tandaan niyo yon? No, akala ko ba, tingnan natin ito ha. Balikan ko yung binanggit ko sa inyo kanina sa pasimula. Makikita natin dun sa parable na yung fifth dimension, which is hell, before ng resurrection ng ating Panginoon, nandun yung mga espiritu, souls and spirits, ng mga taong may pananampalataya at walang pananampalataya. Kasi nung mamatay si Lazaro, nandun siya sa bosom ni Abraham at nakita siya at si Abraham, actually nakausap pa, nung rich young ruler na nandun sa hell. Di ba? So before ng resurrection ng ating Panginoon, bago yung pagbububo ng dugo, pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon, lahat ng namamatay pumupunta sa hell. Lahat ng namamatay. So, believer man yan o unbeliever. Kaya lang, may lugar, hindi pa rin sila magkakasama. At yung mga mananampalataya ay nandun sa lugar na tinawag na paradise. Ito yung paradise na nandun sa fifth dimension. At sila rin ay nagpapahinga. So, hindi pa rin sila actually magkakasama. Di ba? Meron pa rin paghihiwalay sa mga unbeliever at saka sa mga believer. Di ba? Okay. Sabi ko sa inyo kanina, ang tanong natin, posible ba tayo na mga nabubuhay na magkaroon ng contact dito sa fifth dimension? Posible. Actually, pinakamadali. Kasi sabi ko nga sa inyo, dun sa ika-6 na dimension, ay hindi natin sila makokontak, wala tayong pakikipag-ugnayan sa kanila, maliban na sila ang makipag-ugnayan sa atin. Nasundan niyo po ako? Pero dito sa ika-5 dimension, ay pwede tayong magkaroon ng contact anytime na gustuhin natin, at sila rin. Pero sa ika-6 na dimension, wala. Hindi pwede. Malibang
sila ang makipag-ugnayan sa atin at mangyayari lang yon dahil kalooban ng Diyos, dahil may message siya para sa iyo. Di ba? Okay, now. So, kaya ko lang binalikan ito para ipakita sa iyo, sa atin, sa mga nakikinig, na kahit yung mga anak ng Diyos, bago ang resurrection ng Panginoon, nandun sila sa fifth dimension nung sila ay, yung kanilang mga souls, nung sila ay mamatay. Kaya lang, nandun sila sa lugar, tinawag rin itong paradise, at sila rin ay nagpapahinga. Okay, iyan ang dahilan kung bakit yung witch ng Endor ay nagawa niyang kontakin si Samuel. Kasi nandun sa fifth dimension. Kasi nga sa sixth dimension, nasundan niyo ako ha, huwag kayo malito. Sa sixth dimension, sinabi ko sa inyo, kanina at nung isang part natin, last Wednesday, walang jurisdiction dito ang mga mediums at saka ang mga witch. Ang may access lang dito ay ang mga righteous din, mga saved. Kailangan tanong, bakit itong witch ng Endor ay nakontak si Samuel? Nagkaroon ng ugnayan kay Samuel. Kasi nga, nandun pa ang mga anak ng Diyos sa fifth dimension before ng resurrection ng Panginoon. Nasundan niyo po ako? Di ba? Kaya tingnan niyo, babasahin natin ito sa message na demonology. Sana hindi kayo nalito. The reason that the witch of Endor could call the spirit of Samuel because Samuel couldn't go into the presence of God. He was in paradise. Yung lugar na yun, paradise. For the blood of bulls and goats would not take away sin. Di ba kaya sila nandun? Dahil yung kanilang kasalanan, mga kasalanan, yung mga banal ng Old Testament, ay natatakpan lang ng dugo ng mga hayop. Hindi pa sila makapunta doon sa presensya ng Diyos dahil kailangan pa nilang intayin ang dugo ng tunay na kordero. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So, nandun sila sa hell, fifth dimension, but nandun sila sa isang lugar na tinatawag na paradise. Nasundan niyo po ako? At dahil ito'y hell, well, nagawang makipag-ugnayan nung mangkukulang ng Endor sa espiritu ni Samuel. Nandiyan kayo? Okay. But since Jesus died, He divorced sin and taken away sin. And the believer now goes into the presence of God. Ano yun? Saan yun? Sixth dimension. Kaya yung mga namamatay ngayon, simula nung mamatay ang Panginoon, mabuhay na maguli, in other words, bumubu na yung kanyang dugo, lahat ng mga namamatay na mga mananampalataya, pumupunta sa sixth dimension. Hindi na dun sa lugar na yon ng hell, nasundan niyo po ako? Kasi wala na yon. Wala na yon. Di ba? Sana sundan niyo po ako. Tandaan niyo ba nung mamatay ang Panginoon? Kailangan niyang pumunta rin ng hell. Bumaba siya sa hell, nasundan niyo po ako? And then nangaral siya doon sa mga kaluluwa ng mga taong nangamatay dahil hindi sumampalataya sa mensahe ni Noe. Nasundan niyo po? Nangaral siya doon. Hindi para maligtas pa sila, nangaral siya doon para patutuhanan sa kanila na tama yung message ni Noe, yung kay Enoch. Di ba? And then, iniwan niya sila doon, so sila'y nakakulong doon, naghihintay sila ng judgment. And then, ano sabi sa atin, ang Panginoon ay kinuha niya ang susi ng kamatayan kay Satan, and then umakyat siya, dinaanan niya itong paradise, at kinuha niya doon, nasundan niyo po, kinuha niya doon yung mga kaluluwa nitong mga banal mula kay Adam hanggang doon sa, magnanakaw doon sa kanyang kanan. Nasundan niyo po. Nung siya'y mamatay, di ba may isang righteous? Di ba? So at nakita sila, yung mga Old Testament says, doon sa Jerusalem, nakita sila ni na Peter. And then, umakyat sila, nasusundan niyo po ako ha? Of course, dinala sila doon sa ika-anim na dimension. Dinala sila sa ika-anim na dimension. Nasundan niyo po ako? So, basahin natin ito ha. But since Jesus died, He divorced sin
and taken away sin, and the believer now goes into the presence of God. 6th dimension yan. And he can't come back. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, itong mga souls ng mga taong nasa 6th dimension, they are absolutely no desire to be back in this pest house. See? Wala na silang anumang pagdanasa pa na bumalik sa buhay na ito. Wala. Kaya nga, kung magpapakita sa iyo ang kaluluwa ng isang tao na alam mong siya'y namatay na mananampalataya ng mensaheng ito, magpapakita sa iyo, may message yan. Hindi pwedeng nagpakita lang. Sinugo yan ng Diyos, di ba? Sundan niyo po ako. Pero anytime, pwedeng magpakita sa iyo yung kaluluwa ng mga taong nandun sa 5th dimension dahil talagang nandun yung discern nila na bumalik dito dahil nahihirapan sila dun. Okay, nasundan niyo po ako. At hindi mo naman nanaisin na magkaroon ng contact sa kanila. See? Sana nasundan niyo po. So, paradise was the place in the dimension of hell, yung paradise, na kung saan nandun na si Abraham at saka si Lazarus, na wala na ngayon yun, di ba sabi ko sa inyo? See, place in the dimension of hell, the existence of man as a spirit without a body. See, at ang paradise na ito na tinutukoy natin kanina, ay ang lugar kung saan nandun sina Abraham, Lazarus, and the Old Testament saints. But since Jesus died, He divorced sin and taken away sin, and the believer now goes into the presence of God. Kaya, yung paradise na nandun sa 5th dimension, kung tatanong mo sa akin ngayon, nag-exist pa ba yan? Ang sabi ng propeta, it was emptied out at the first resurrection. Emptied out. So, yung lahat ng nandun, wala na, inalis na yun. Wala na yung, wala nang tao doon kung meron pa man nun, pero wala na yun yung lugar na yun. Kaya, doon sa 5th dimension, wala na yung lugar na yun na kung saan ay nandun sina Abraham, sina Lazarus at Old Testament saints nung una. Wala na. So, ang sabi dito, it was emptied out at the first resurrection. That means when Christ came at the first coming, and when He died and resurrected, the graves were opened and paradise were emptied out. Di ba yung libingan ng nakuha nyo? All those saints that were elect of the law age and the conscience age since Adam, they were released from that prison of paradise, released from that slumber and taken out into the heavenly dimension sa pag-akyat ng ating Panginoon. Sana po nasundan nyo. Kaya sa isang bahagi ng mensahe, sabi ng propeta, that's where you Catholic people got mixed up. See? Now, there is no more paradise now. Tinutukoy niyang paradise ay yung sa hell, 5th dimension. We go straight into the presence of God, 6th dimension, kapag namamatay ang mga believers. Walang nakitang unbeliever ang prophet doon, sa 6th dimension. Walang sinabi yung mga kapatiran na nakakausap namin doon sa kabila. Wala. Unlike doon sa before ng resurrection ng Panginoon doon sa hell. Di ba? So, sana nasundan nyo po Sana naging malinaw sa atin. Well, actually, itong 6th dimension, tinawag din kasi itong paradise Di ba? Ang prophet, tinawag din itong paradise. Pero para linawin lang yung pagkakaiba nung paradise sa 6th dimension saka doon sa 5th dimension dati, well, itong nasa 6th dimension, tinawag din itong presence of God. Alam nyo, ang Panginoon kaya siya pumunta rin ng hell nung siya'y mamatay, namatay siya na makasalanan dahil sa ating mga kasalanan, hindi kanyang kasalanan. Dinala niya yung ating mga kasalanan sa hell. Di ba? So, at kinuha niya ang susi ng kamatayan. Kaya nga, ang isang tunay na mananampalataya, kapag siya'y namatay, siya'y muling mabubuhay. Di ba?
Kasi sumampalataya siya sa Panginoon, nataglay ang susi ng kamatayan. Nasundan niyo po ako? Kaya nga, sabi sa atin ng prophet, saints don't die. Di ba? Kasi namatay na ang Panginoon para sa kanila. Totoo na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Pero merong isa na namatay para tayo mabuhay. Merong isa na pumunta ng hell para hindi ka na pumunta ng hell kung sasampalataya ka sa Kanya. Kaya nga siya ang Panginoong Hesus ang salitang nahayag sa bawat kapanahunan. Di ba? Siya yung salitang nahayag sa ating kapanahunan. Kaya kapag sinampalatayanan mo siya yung salitang nahayag sa panahon na ito, well, hindi ka na pupunta ng hell. Galing na siya para sa'yo. Di ba? So, diretso ka sa presensya ng Diyos. Kasi namatay kang mananampalataya. Nagkaroon ka ng contact or pakikipag-ugnayan sa Diyos sa 7th dimension kasi ikaw ay na kay Kristo. Di ba? Natatandaan nyo na para ang Diyos ay makipag-ugnayan sa iyo, ang 7th dimension ay makipag-ugnayan sa iyo, di ba? Kanina binanggit ko na sa inyo, dapat ay magkaroon ka ng tamang atmosphere. At ang tamang atmosphere ay nakatanggap-tanggap sa Diyos na 7th dimension ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan mapasa Espiritu tayo ng Panginoon. Kailangan tumanggap tayo ng baptism of the Holy Ghost. Kailangan nating mapuspos ng Espiritu ng Panginoon para magawang makipag-ugnayan ng Diyos sa iyo o magkaroon ka ng contact sa Diyos at maghayag sa iyo ng kanyang mga salita. So, malinaw sa atin po ito. Huwag tayong malilito. Ulitin ko lang yung kanina binanggit ko sa inyo sa pasimula. Huwag tayong malilito na, sabi ko sa inyo, ang sabi doon sa parable, ang sabi, and in hell, di ba? He lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ito'y nangungusap sa atin na yung mayamang lalaki, si Lazaro at si Abraham, were all in hell. Kaya lang sa verse 26, sinasabi, ay may malaking bangin na naghihiwalay sa kanila. Bagamat nasa hell yung mga anak ng Diyos, before ng resurrection ng Panginoon, pero nagpapahinga rin sila. Di ba? Sabihin natin, inaaliw din sila. Di ba? Kasi alam nyo ang sabi doon sa parabola ng Panginoon, well, nasan ako? Saglit lang ha. Anong sabi doon? Sabi ni Abraham doon sa mayamang lalaki, alalahanin mo, sabi niya, na ikaw sa lupa ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Kaya ngayon, inaaliw siya dito, at ikaw naman ay nasa kahirapan dyan. Di ba? So ang sabi nga dito, at bukod sa lahat, and besides all this, between us, sa pagitan natin, may malaki. Well, siguro inisip ni Abraham, gustuhin ko man na makapunta ka rito, pero hindi pwede, hindi ko magagawa. Di ba? So, nakita natin yung pribileyo na ikaw ay marinig mo yung mensahe sa iyong panahon, ang salita ng Diyos na nahayag at sampalatayanan mo. Nangungusap ang mensahe at maging ang Biblia kung saan ka pupunta. Binibigyan tayo ng assurance kung saan tayo pupunta. Kaya nga, ang sabi sa atin, ang mga salitang ito na ating naririnig, hindi ito babalik sa Diyos ng walang kabuluhan.
Di ba? Kapag ito'y tinanggap mo, kapag ito'y sinampalatayanan mo, pupunta ka sa magandang kalagayan at doon ay may kapahingahan. Kapag ito'y tinanggihan mo, ito rin ang hahatol sa iyo. See? Hindi ka makakatakas dito. So, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Ano po? So, may time pa naman, tayo po'y mananalangin at sana'y ang Diyos ang siyang patuloy na magbukas ng ating mga pangunawa sa kanyang mga salitang inihayag at magbigay sa atin ng patuloy na kagalakan na makapaglingkod sa kanya. Manalangin po tayo.
Hello. Amen. Tumayo po tayong lahat. Pasalamatan natin siya. Ama, salamat sa isang simpleng mensahe sa amin po. Lord, puno-puno ng kapahayagan, nagbibigay ng paalaala, Panginoon, sa bawat isa. Marami pong salamat. Naway, Panginoon, ito'y nakapagbigay ng hindi lang paalaala, babala, Lord, kundi, Panginoon, kagalakan na magpatuloy sa inyo, Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan po ng inyong lingkod na propeta, ay naipahayag nyo sa amin ang dalawang, Panginoon, dimension na iyon kung saan nagtutungo ang mga kaluluwa ng mga taong namatay na sumasampalataya sa inyo. Sa inihayag na salita nyo sa kanilang mga kapanahunan, kung saan ay nandun sila sa kapahingahan sa ika-6 na dimension. Nihayag nyo rin sa amin, Panginoon, kung saan nagtutungo ang kaluluwa ng mga taong tumanggi sa inyong salita. Lalo na po sa inihayag na salita sa panahon na nabuhay sila rito, nandun sila sa ika-5 dimension, Ama, na kung saan ay nasa pagdurusa, Panginoon. Walang kapahingahan, Panginoon. At ayaw namin, Panginoon, na matungo sa lugar na iyon. Yan ang babala ng inyong propeta, na huwag kaming mapunta doon sa downward part na iyon, Panginoon. Kundi, Lord, doon po sa inilaan nyo para sa mga mananampalataya, doon sa inyong presensya, Panginoon. At ang aming eternal destination, Panginoon, ay ngayon pinaghahandaan po namin, Panginoon. At naway tamang pagpili, Panginoon, ang siyang magawa ng bawat isa sa amin. Naway tulungan nyo kami na maging instrumento rin, Panginoon, para sa iba pang mga Lord, mananampalataya na kailangan pang matawag, mapaalalahanan sa mga kapatiran, Panginoon, na sa ngayon ay marahil nagdadalawang isip or Panginoon, nanghihina. Naway ang mensahe na ito, Panginoon, ay maging paalaala po sa kanila. Huwag naming hayaan o huwag nilang hayaan na ang pintuan ng awa ay magsarado na, Panginoon, bago mahuli ang lahat. O Lord, salamat po. Patuloy namin kayong sinasamba, patuloy na pinupuri, patuloy kaming humihingi ng inyong patuloy na awa at biyaya, Panginoon. Pangunguna, Panginoon, paghahari. Sa inyo po ang aming papuri, pasasalamat po muli sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Awitin natin ang You Are My All in All. Siya ang lahat-lahat sa atin. You are my all in
to be